viral po ito sa social media na yung tao pong fugitive, pugante, wanted na si Alice Go, pinagkakaguluhan na parang artista na po. Kaya po si DOJ Secretary Remulla pinagpapaliwanag po yung mga NBI agents na nagpapa-selfie na po. Narinig ko po ay yung kanilang paghingi ng paumanhin dahil natuwa lang daw sila na at last nahuli na rin. At sabi din naman po ni Alice ay pinapakita lang niya sa mga kamag-anak niya na maayos yung kanyang kalagayan. So, only in the Philippines po yan. Wala po niyan sa ibang bansa. Na po. Hindi ko lang po alam kung totoo kasi marami din pong mga death threat na tinatanggap itong taong ito. Somehow, pakiramdam niya daw safe po siya sa krami. Na po. Praise God. Naisip ko tuloy parang ganyan din tayo nung wala tayo sa Panginoon. Para din tayong hinahanap ng Panginoon. Para tayong tumatakas kung saan-saan tayo nagtatago, kung saan-saan tayo nagsusuot. Sino po dito yung parang may panahon na parang tinatakbuhan mo ang Panginoon? Nilalayuan mo ang Panginoon. Iniiwasan mo siya. No? Pakiramdam mo, minsan pag niyayaya ka sa church, baka masunog ako. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman nasusunog. Usok lang, usok. So, minsan parang ganyan tayo, no po? Para din po tayong nagtatago, para din po tayong lumalayo, pero kapag nahuli tayo ng Panginoon, sino po dito masaya siya na nahuli siya ng Panginoon? Masaya po tayo dahil alam natin, safe tayo sa Panginoon. Secured po tayo sa Panginoon. At kung kayo po ay hawak na ng Panginoon, gusto ko sabihin sa inyo, hindi na po kayo bibitawan ng Panginoon kahit anong mangyari. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Luke chapter 5, verse 1 to 11, ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Babasahin ko po ito ng mabilis. Ang sabi po dito sa Tagalog, minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling niya kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo ang Panginoon sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalangot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli." Parang sinasabi niya ho dito, magdamag, inabot na po sila ng hating gabi, kinaumagahan na, wala silang huli. Kahit dilis, kahit tuyo, wala talaga. At ang sabi po niya dito, ngunit dahil sa sinabi mo, dahil po sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Pakisabi nga sa katabi mo, ganyang kapagpapalain ng Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw. Overflowing blessing. Pakisabi sa katabi mo, amen, I claim it. I-claim ko yan. Hallelujah. Kaya, ang sabi po dito, kaya
kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Ito po, reinforcement. Sa dami ng huli, halos lumubog na yung kanilang bangka at mapunit yung kanilang mga lambat at humingi po sila ng tulong sa kanilang mga kaibigan dahil ang daming huli. Pero sa dami pa rin po ng huli, yung reinforcement po nila, yung tumulong sa kanila halos mapuno na. Ang sarap na po, ang sarap ng ganito, yung pag pinagpapala ka, nagiging pagpapala ka sa iba. Amen. Pakisabi ulit sa katabi mo, hindi ka lang niya pagpapalain. Gagawin ka niyang pagpapala. Kaya wag kang madamot. Wag madamot. No? Pinagpala ka para maging pagpapala. Hallelujah. At ang sabi po, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ang sabi, lumayo po kayo sa akin. Ang sabi po niya, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Pakisabi po, conviction. Na konsensya. No? At ang sabi po dito, verse 9, nangilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo, business partner ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon Peter, huwag kang matakot, mula ngayon, mamalakaya ka na ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Sumaglit po tayong manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyo pong mga salita na aming pagsasalusaluhan. Puspusin mo po kaming lahat ng inyong banal na spirito upang maunawaan namin, ma-enjoy po namin ang mga salita mo na pagkain po ng aming kaluluwa, ng aming isip, pagkain ng aming pananampalataya. Ikaw lang ang aming itataas at papupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Panginoon po natin yan binibigay. Hallelujah. Pakisabi po, obedience. Obedience. Yan po yung topic po natin sa araw na ito. Obedience, parang minsan iniiwasan ito ng ibang tao, pero naniniwala po tayo na para lumago yung ating pananampalataya, lumago yung ating relasyon sa Panginoon, hindi po dapat ito iwasan, dapat ini-enjoy po ito. Amen? Sapagkat sa pagsunod po, tandaan po natin, nandun ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ano nga ho ba ang obedience? Obedience is submission to another's authority. Sumusunod ka kasi nagpapasakop ka, nagsasabit ka sa authority. That is submission. That is obedience. Yung ikaw ay nagpapasakop. Hindi ka pumapalag, hindi ka nanlalaban, kundi kinikilala mo yung authority na siya ang pinakamataas, siya ay makapangyarihan, kaya ikaw ay sumusunod. That is obedience. But obedience is not just fulfilling a duty. Ang obedience para sa mga Kristiyano, hindi lang po ito pagrespeto sa authority. John 14:15, at ang sabi ng Panginoon dito, if you love me, you will obey my commandments. Sa ating po mga anak ng Diyos, hindi po tayo sumusunod sa ating Panginoon dahil siya lang ang ating Panginoon. Hindi ho yung authority lang ang pinag-uusapan dito. Kaya ho tayo sumusunod sa Panginoon kasi mahal natin siya. Amen? Alam na natin yun. He is our Lord. He is our Savior. Nire-respect natin siya. Amen? Kinikilala natin yung authority ng Panginoon sa buhay natin. Pero, pakisabi po, pero,
Ang pagsunod natin, dahil mahal natin siya. We love the Lord. Kaya sabi po sa kanta kanina, I love you, Lord. Yun yung dahilan. Pakisabi nga sa katabi mo, do you love Jesus? If you love Jesus, you will obey Him. You will obey His words, His will. Amen. Yun po ang obedience. And when we obey God, kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon, the Lord becomes more real to us. Nagiging mas totoo ang Diyos sa atin. Mas nagiging totoo yung relasyon natin sa Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya. Dahil pag sumusunod tayo sa Kanya, lalo natin siyang nararanasan. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Actually po, wala ho talagang problema sa pagsunod. Kasi lahat po ng tao sumusunod sa Panginoon. I-test lang natin saglit. Taas po ang kanang kamay, kanan ha? Taas po ang kanang kamay ng mga sumusunod sa Panginoon. Tingnan mo, lahat tayo sumusunod. Kayo po mga nanonood dyan sa YouTube channel, pakitype po, obedience. Obedience, obedience. Maging sila po na nakikinig sa atin, nagtataasan ng kamay yan. Kasi sila man din po, sumusunod sa Panginoon. Ang question po ay, hindi po dapat, do you follow Christ? Ang tanong po, how far will you go? Hindi na po yung tanong na, will you follow Christ? Susunod ka ba sa Panginoon? Lahat nga po sumusunod eh. Ang issue po dyan, gaano kalalim? Gaano katindi? Hanggang saan yung pagsunod mo? Sabihin mo yung pangalan niya, hanggang saan ang pagsunod mo, Russell? Sige, ano man yung pangalan niya, hanggang saan ang pagsunod mo, Ronnie? No? Hanggang saan? Kasi sumusunod ka na. Sumusunod na tayo. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang saan yung pagsunod natin? Sino po dito hanggang sa kunin siya ng Panginoon, susunod siya sa Panginoon? Amen. Sino dito hanggang sa siya'y pagpalain ng Diyos, susunod siya sa Panginoon? Sino po dito kahit dumaan ako sa pagsubok, pastor, susunod ako sa Panginoon? At kung ganito po kayo, palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nakakatuwa po kayo. Talagang kahit saan kayo ilagay, talagang susunod kayo kay Lord. Pinagpapala, susunod kay Lord. No. Kahit may pagsubok, susunod kay Lord. Yung talagang nakaka-bless po yan. Old Testament and New Testament, nagbigay ang Panginoon ng napakaraming pangako. Sister Laleng, na kapag tayo susunod sa Panginoon, pagpapalain niya tayo. Napakadaming pangako. Isa lang po ang ibibigay ko. Ayoko naman kayong purgahin ng napakaraming mga Bible verses. Isa lang po. Pakibasa po. Isaiah 1:19. Sabay-sabay po tayo. Sigaw po natin na malakas. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Ang sabi doon, if you are willing and obedient, you will eat the best. The best, yung pinaka-the best. Mararanasan mo yan. If you are willing and obedient. Marami pong sumusunod, pero hindi naman willing. Maraming sumusunod, pero nagre-reklamo. Maraming sumusunod, pero mabigat ang kalooban. Maraming sumusunod, pero nagre-rebelde. Ang pagsunod na hanap ng Panginoon, galing sa puso. If you're willing and obedient, God will bless you. God will bless your life. Pwede ho ba natin sabihin ng malakas, Amen! Amen! Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, warning. Ito lang ang warning. Meron pong side effect ang blessing. Pag tinamaan ka ng pagpapala, may side effect yan. Ano po side effect niyan? Amnesia. Loss of memory. Ayan lang po yung paalala ng Panginoon sa atin.
Pakisabi sa katabi mo ng mata sa mata, eye to eye. Huwag kang kakalimot. Huwag kang kakalimot. Huwag kang magkaka-amnesia. Baka mamaya hindi mo na kami kilala. Baka mamaya hindi mo na kami pinapansin. Ha? Baka mamaya pag sikat ka na, hindi ka na namin ma-invite. Hindi ka na namin makasama sa mga events. Sino ho dito kahit pagpalain siya ng Diyos, hindi po siya magbabago. Yes, at nakikita po namin yan sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Ang ganda po ng story ng Luke chapter 6. Dito po natin makikita yung minsan po kasi kinakailangan, we need to remind ourselves. Kinakailangan natin paalalahanan ang ating mga sarili tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Napakaganda po. Dito po sa Luke 6, makikita po natin, Jesus was preaching the Word of God at wala po siyang maupuan sa dami ng tao. Wala po siyang maupuan. So ang ginawa niya, nakita niya si Simon Peter, naglilinis sila ng bangka, ginawa niyang stage yung bangka ni Peter. Hiniram niya yung bangka ni Peter at ginamit niya itong stage. Alam mo, pag nanghihiram sa iyo ang Panginoon, ipahiram mo lang. Kasi lahat ng ipapahiram mo sa Panginoon, pagpapalain niya. Amen! Pag pinagamit mo sasakyan mo, pag pinagamit mo bahay mo, pag pinagamit mo ang talent mo, pinagamit mo yung buhay mo, lahat ng ipapahiram mo sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, ipahiram kita kaya kay Lord para lalo ka pang i-bless. Yes! Kung ipapagamit mo, ipapahiram mo kay Lord yung talent mo. Sino po magaling sumayaw? Magaling sumayaw, paggamit mo yung talent mo. Magaling ka kumanta, paggamit mo yan kay Lord. Lahat ng meron ka, paggamit mo sa Panginoon. Tapikin mo, paggamit mo yan. Paggamit mo. Kasi lahat ng ipapagamit mo sa Diyos, pagpapalain ng Panginoon. Malakas ka na palakpak para sa Panginoon. Ang sabi po doon, after Jesus preached the Word of God, He commanded Peter. Binigyan niya ng challenge si Peter. Sabi niya kay Peter, Peter, pumalaot ka. Pumunta ka doon sa malalim. Ihulog mo ang lambat. Hesitant po si Peter nung una. Alinlangan siya kasi gawa nung magdamag. Magdamag. Walang huli. Walang sales. Magdamag po. Maalat ang dagat. Maalat. Pero sabi po doon, sumunod po si Peter. At nung sumunod po si Peter, hinulog po niya yung lambat. At ang sabi doon, may pagpapala sa pagsunod. Amen! Grabe po, overflowing yung blessing. Overflowing. Sino po dito gusto niyang maranasan yung hindi lang pagpapala, overflowing blessing? Ang overflowing blessing, hindi lang financial. Hindi lang po financial. Kapag ang isang tao, financially, maganda ang kalagayan niya, pero magulo ang buhay niya, hindi po yan totoong pagpapala. Kapag ang isang tao, sabihin na natin, sikat, makapangyarihan, pero makikita mo yung buhay niya, yung pamilya niya, ang gulo! Hindi pa po yan yung pagpapala ng Diyos. Kapag nagpala ang Diyos, kompleto. Kapag nagpala ang Diyos, overflowing. Kapag nagpala ang Diyos, may kaayusan, may kapayapaan. Amen! Kaya pwede mong sabihin, pinagpapala ka ng Diyos kapag may kapayapaan ka. Pag nakakatulog ka, kapag nag-e-enjoy ka. Amen? Kapag masaya ka sa buhay, pinagpapala ka ng Diyos. Now, dito po, makikita po natin, sa pagsunod po nila sa Panginoon, overflowing. Pakisabi nga sa katabi mo, keep serving the Lord. Keep following the Lord.
Kasi hindi mo alam pwedeng gawin sa'yo ni Lord. Hindi mo alam. Pwede kang habulin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Tingnan mo, sabi ng Biblia, sa dami po ng huli, halos lumubog na yung bangka. Ano po ang pinakikita dito? Pag nagpala ang Diyos, lalagyan mo susuko. Pag pinagpala ka ng Diyos, lalagyan mo susuko. Sabi po ng Biblia, halos mapunit na yung lambat. At sa dami ng pagpapala, kinakailangan nila itong i-share. Kinakailangan nila itong ipamahagi sa iba. Hallelujah. Nakakatuwa po nung Sunday birthday celebration ko po. Napakaraming tao, napakaraming handa. Mga kapatiran po, nakita ko, kanya-kanyang Sharon. Kanya-kanyang, balutin mo ako. Kakatuwa. Talagang nakikita ko, overflowing yung blessing. At nung Sunday po, nakakatuwa po, birthday ko, kami po ang cleaners. Talaga sabi ko, grabe blessing ni Lord. Linis kami. Binibiro po ako ng isa kong anak, sabi sa akin, Daddy, paano to mga platong yan? Ang taas niyan. Eh sabi ko, uhugasan natin to. Pipispisan ko na ngayon para sa Panginoon. Alam niyo po, pauwi na kami, meron pa pong nagpalalamog na mga tinapay na napakarami galing po sa French baker. Grabe, sabi ko, overflowing to. Biruin mo, ang lakas ng ulan, madilim na, late na po, meron pa pong rider dyan. Saan ho si Pastor Leo? Ito ho, pagpapala. At sa dami po ng pagpapala, hindi ho namin kakayanin yon. Kinakailangan ho namin i-share sa mga kapitbahay at sa ilang kapatiran. Sabi pa po ni Ronnie, ang sarap nito, Pastor, sa kape. Hallelujah. Ganito po ang Diyos magpala. Sobra-sobra sa pangangailangan mo para makapag-share ka sa ibang tao. Minsan, para bang ikaw yung tao na mahilig mangutang? Sino ho dito mahilig mangutang? Parang minsan kakautang mo, parang kumakapal na. Kumakapal na ang pace. Pero tandaan mo ito. Sumunod ka lang sa Panginoon. Be faithful. Keep serving the Lord. Darating ang panahon, hindi ka na mangungutang. Malakas nga na amen. Kasi prophetic yan. Damandama ko yung presensya ng Panginoon. Darating ang panahon, lahat tayo dito nagpe-pray, hindi ka na mangungutang. Si Jomel lang yata nag-i-amen eh. Ito po, galing po yan sa Deuteronomy 28, hindi po yan galing sa akin. Dati, parang nag-iisip ka na, buti pa ang pera may tao, ang tao misa walang pera. Hindi ka na mag-iisip ng ganyan balang araw. Lahat po ng kapatiran dito mula sa pastor, sa mga church leaders natin, workers at mga kapatiran, darating ang panahon, hindi ka na mangungutang. Palakpakan natin ang Panginoon. Bumubuhos na ang pagpapala. Hallelujah! Darating ang panahon, hindi ka na mamamalimos. Darating ang panahon, hindi ka na uuwi sa bahay ng ano nangyari? Wala akong nautang. Wala si Bombay. Darating ang panahon, hindi ka na manghihiram. Ikaw na magbibigay. Ikaw na ang gagawing daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Ikaw na. You will be a vessel. You will be a channel of His blessing. You will be an instrument of the Lord. Sasabihin mo sa kanila, pinagdaanan ko rin yan. Pinagdaanan ko rin yan. Pero kung gusto mong maranasan ang pagpapala ng Diyos, sumunod ka kay Kristo. Magtapat ka kay Kristo. At si Kristo, hindi kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Hallelujah! Praise the Lord! Ang harvest ay wala sa dagat. Wala po yan sa dagat. Tanungin nyo si Peter, tanungin nyo si James, tanungin nyo si John. Nasaan ang pagpapala? Nasa dagat. Sasabihin nila sa'yo, wala sa dagat. Kasi galing na kami doon, magdamag. Gabi pa lang, umalis na kami, pumalaot na kami, inabot na kami ng umaga. Wala kaming nahuli, kahit 5. Wala kaming nakuha. Pakisabi sa katabi mo, wala sa dagat ang pagpapala. Wala sa dagat, wala sa dagat. Wala sa lupa, wala sa lupa, wala sa hangin, wala sa boses, wala sa itsura. Wala rin niya sa itsura. Akala mo, nasa itsura yan? Nasa pagsunod. Nasa pagsunod. Nakita niyo po sa scripture? Nakita niyo sa passage? Kung ang pagpapala nasa dagat, dapat sa unang larga pa lang nila, sa unang palaot pa lang, dapat dun sana nila naranasan yung overflowing. Kailan nila naranasan yung overflowing? Noon sumunod sila sa Panginoon. Nasusundan. Bigyan ko pa po kayo ng isang illustration. Meron tao sa Old Testament, isa siyang military leader, ang pangalan si Naaman. May sakit po siya. Ano pong sakit ni Naaman? Skin disease. Meron po siyang ketong. Pumunta siya kay Elisha, pero hindi siya hinarap ni Elisha para ipag-pray. Ang sabi ng prophet sa kanya, pumunta ka sa Jordan River. Nung araw po, during the Bible times, ang Jordan River, maruming tubig. Ano ba yung mga maruming river po sa panahon natin ngayon? Ilog Pasig. Imaginein mo, military leader, inutusan siya na lumubog doon po sa Ilog Pasig. Pwede naman sa Boracay, pwede naman sa Palawan, sa El Nido. No. Pero ang utos sa kanya, doon sa maruming tubig. Paglubog niya po sa tubig, ahon po siya. Pag ahon, ang dami pa rin niyang sugat. Naagnas pa rin siya. Lumubog ulit siya. Wala pa rin. Mukha pa rin siyang zombies. Alam mo yun? Siguro habang lumulubog siya, tapos walang nangyayari, parang sa isip niya, mukha yatang hindi totoo ito. Pero sumunod pa rin siya. Amen. Sumunod pa rin siya. 7 times na lumubog po siya. Pag-ahon niya, doon po siya pinagaling ng Panginoon. At ang kutis po niya parang bata. Parang bata. Parang porselana. Parang ganon. Amen. Nasaan ang healing? Nasaan ang kagalingan? Sa tubig? Wala sa tubig. Kasi kung nasa tubig, isang lubog pa lang. Nasaan po ang pagpapala? Pakisigo sa katabi mo, sa pagsunod. Nasa pagsunod. Nasa pagsunod. Sabi po nila, pag naglupa ka, yayaman ka. Ang dami naman po naglulupa. Hindi naman yumaman katulad ng mga kapatiran natin. Nakuha nyo? Nakuha po nyo? Nasaan po ang pagpapala? Sa pagsunod nila at pagtatapat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Nandun ang pagpapala. Sabi po nila, pag maganda boses mo, ay marami kang makukuha sa YouTube na mga view. Wala po sa boses. Tanungin niyo po si Ronnie. Pumapalo po ng 950 views yung mga video po niyan. Wala po sa boses. Wala po sa boses. Marami pong mga magaganda ang boses, magaganda ang tinig. Alam mo yun, ang bababa ng view. Nasaan po ang pagpapala, Brother Ronnie? Nasa boses? Wala sa boses. Nasa pagsunod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon! Minsan marami nag-iisip, naku, pag pumunta ako sa abroad, doon ako yayaman. Ang dami nga po nag-abroad, walang nangyari.
Bakit yung mga nag-abroad yumaman? Hindi dahil sa nag-abroad sila, dahil sumunod sila sa Panginoon. Kasi may mga naiwan naman sa Pilipinas, yumaman din, pinagpala ng Diyos. Nasusundan niyo yung Word of God? Wala sa lugar. Kailangan mag-asawa ko ng mayaman. Hindi rin eh. Marami naman nag-asawa ng simpleng tao, pero pinagpala ng Diyos. Wala po yan doon. Nasa pagsunod. Pakisiko po ulit ng isang beses yung katabi mo, baka hindi niya nakuha. Nasa pagsunod mo, nandyan ang pagpapala sa pagtatapat mo, sa pagpapatuloy mo, sa paglilingkod mo. Kapag inuuna mo ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban, all these things shall be added unto you. Palampakan po natin ang Panginoon. Pumiliin po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah! Taas po ang kamay, dalawang kamay ng mga gustong sumunod sa Panginoon na anuman ang mangyari. Anuman mangyari, susunod tayo sa Panginoon. Amen! Pakisabi po, Hallelujah! Hallelujah! The blessing is in our obedience. The blessing is in our obedience. Next point, obedience is progressive. Progressive po ang pagsunod. Ang sabi po sa verse 11, they left everything and follow Christ. Iniwan nila ang lahat. Iniwan nila yung bangka, iniwan nila yung lambat. Halos hindi pa nabebenta yung mga isda, nagtatalunan pa. Iniwan po nila yon. Iniwan po nila yung negosyo nila. Iniwan nilang lahat. They left everything and follow Christ. Pakisabi po, extreme. Medyo extreme yan. Biruin mo, iniwan ang lahat at sumunod sa Panginoon. Parang, well, pwede kong sabing extreme nga yan. Pero, bago sila dumating doon sa extreme na pagsunod, progressive muna. Dandahan muna. Dahan-dahan. Hindi kaagad yan yung, sino gusto magpastor? Ako po, pastor na ako! Sino gusto mag-church planting? Sige po, pastor, mag-church planting tayo. Saan ba? Yung pong mga extreme na pagsunod, nagsisimula yan sa dandahan. Pakisabi sa katabi mo, dandahan lang muna tayo. Dandahan lang muna. Progressive. Ang sabi po doon sa verse 11, kapag sinasabi yan na sa mga Bible study, iniwan ni Peter yung lambat. Iniwan ni Peter yung mga isda, yung kanyang bangka, iwan nyo na lahat. Ay parang mahirap yan. O kaya yung iba naman, ini-interpret po ito na iniwan ni Peter yung bangka. Literal yan. Pero tayo sa spiritual, iwan na natin yung sama ng loob. Iwan na natin yung galit. So, parang sa pag-i-interpret natin sa Biblia, pag nakaka-encounter tayo na medyo extreme, ini-spiritual natin. Pero kina Peter, hindi po ito spiritual. Literal na literal po ito. Talaga nagtatalunan pa yung mga isda. Iniwan talaga nila lahat. Amen. Pero hindi po ito nagsimula sa ganon. Ang sabi po, doon po sa verse 3, sa King James Version, basahin po natin. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Ang sabi doon, and asked Simon to put out a little from the land. Ang sabi ni Lord, Simon, urong mo lang ng konti. Kaunti lang. Minsan ganun kumilos ang Panginoon eh. Hihingan ka muna ng konti.
Pakisabi nga sa katabi mo, konti lang. Konting tulak. Tulak mo ng konti, konting tulak. Tulak mo lang ng konti, konti lang. Hindi ka agad biglaan. Amen po. Saka lang siya binigyan ng mabigat na utos nung nakita na ni Simon yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung gawain ng Panginoon, then inutusan siya na pumalaot ka at ihulog mo sa malalim yung lambat. Alam mo, pwedeng mag-reason out si Simon dito. Pwede niyang sabihin na maliwanag na. Mahirap na to. Mahirap na. Masyadong malalim na yung isda. Kakapusin na yung lambat namin. Pero nakita niya yung pagsunod. Nandun ang pagsunod. Hallelujah. Kuminsan po, ang paglilingkod natin sa Panginoon progressive. Dahan-dahan lang. Ako po noon, yung paglilingkod ko po noon, napaka-safe, napakadali. Paatin-atin lang ako. Minsan, uma-absent pa nga, minsan late. Paatin-atin, dahan-dahan lang. Hanggang sa na-recruit po ako sa theater. Ayun, na-recruit ako sa theater. Ako lagi, Jesus Christ, kasi napakapayat ko. Tsaka wala naman dialogue, wala naman sasabihin, mahihain ako noon, para gaganyan ka lang. Jesus na. Pero dahan-dahan, hindi mabigat. May mga pagkakataon pa nga na nakakatulog po ako habang nakikinig ako ng Word of God. Pero God is good. Kasi hindi naman siya yung Diyos na pag nakatulog ka, kikidlatan ka. Kasi kung totoo yan, ay, ang daming kidlat ngayon, no? Di ba? Hindi totoo yan, mga kapatid. Ang Panginoon ay mabait, pasensyoso. Pasensyoso. Amen? Hanggang sa growing po yung paglilingkod. Progressive. Hinipo ka ng Panginoon. God has been good to you at yung goodness ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos sa iyo, yun yung nagtulak sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan po yung pagsunod natin sa Panginoon, yung bang sa time na para bang bagsak na tayo, doon tayo lumalapit sa Diyos. Sa time na para bang hirap ka na, doon ka lalapit sa Diyos. Nakuha niyo po? Sino po nakaranas ng ganyan? Meron ba kayong moment sa buhay niyo? Meron ba kayong stage sa buhay niyo na parang hirap na hirap kayo? Marami po nakaranas niyan. Isa po ako dyan. Di ba, pag hirap na tayo, pag talagang wala na tayong magagawa, at narinig natin ang salita ng Diyos, we were challenged to follow Christ. Pero ano pa po yung nagpapalalim? Pakisabi po, malalim na pagsunod. Malalim na pagsunod. Ito po, sundan niyo po. Yung nagpapalalim ng pagsunod natin, kapag naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Lalong lumalalim. Amen. Nawa niyo po, pag sumusunod tayo kay Lord, nagsisimula yung pagsunod kapag may pinagdadaanan ka, iniwan ka, pinabayaan ka, nag-iisa ka, madilim ang buhay mo, at narinig mo ang salita ng Diyos, doon ka namumog na sumunod. At sa pagsunod mo sa Panginoon, doon ka niya kakatagpuin. At kapag naranasan mo at nakita yung laki ng pagmamahal, yung laki ng kabutihan ng Diyos, pakisabi po, wow, napapawaw ka at sasabihin mo, Lord, sino ako para hindi sumunod sa iyo? Sino po dito nakaranas ng kabutihan ng Diyos na talagang pwede mong sabihin, the Lord has been good to me at hindi na ako lalayo sa Panginoon? Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Yung mas malakas bilang papuri, pasasalamat sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Obedience is a choice. Obedience is a choice. Hindi lang siya progressive, choice din yan. Choice.
Sino po dito gusto magkaroon ng pagbabagong buhay? Change life, transformation. Ang pagsunod po, doon po nagkakaroon ng pagbabago. Amen? Nagbago ka, hindi dahil sa tumalong ka nung bagong taon. Sino po dito tumalon nung bagong taon? Akala mo doon ka nagbago nung tumalon ka? Happy New Year! Sabay talon ka. Hindi ka dyan nagbago. Nagbago ka doon sa desisyon. Nagkaroon ka ng desisyon na, Lord, sige, kakalimutan ko na siya. Mag-move on na ako. Doon ka nagbago. Gumawa ka ng desisyon. Gumawa ka ng desisyon na kahit hindi ka nila naiintindihan. Naalala niyo si Matthew? Pakisabi, Matthew. Nung sumunod siya sa Panginoon, hindi rin po siya naiintindihan ng mga kasama niya. Ang sabi ng Biblia, Matthew was a tax collector. He was in office, para nasa opisina siya. Busy po siya, para siyang nasa BIR. Nagbibilang ng mga pera, ng mga taxes. At dumaan ang Panginoong Hesus at tinawag siya ng Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan ni Matthew lahat. Matthew left everything and follow Christ. Siguro kumakanta siya ng I have decided to follow Christ. Yung mga kasama ni Matthew, hindi po siya maintindihan, bakit ka tatayo? Bakit nagpunta doon si Matthew? Siguro tinatawag siya ng mga kaibigan niya, Matt! Who? Me? Yes, you! Matt, you! Parang hindi nasundan na. Pinaraktis ko pa naman sa bayan. Matt! Who? Me? Yes, you! Matthew. Kaya siguro Matthew pangalan niya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nagbibiro lang po ako. Nung si Matthew po, biglang tumayo si Matthew, iniwan yung negosyo niya, yung trabaho niya, yung opisina niya, iniwan niya, tapos sumunod sa Panginoon. Nagkakamot ng ulo yung mga tao. Hindi po siya naiintindihan. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi rin tayo naiintindihan ng ibang tao kung bakit nandito po tayo. Hindi nila tayo naiintindihan kung bakit kumakanta tayo. Pwede naman tayo kumanta sa video, okay lang. Bakit kumakanta pa tayo kay Lord? Hindi nila naiintindihan yon. Bakit pag Sunday, kasama natin yung pamilya natin, kasama natin yung mga kaibigan natin, nag-gather tayo at nag-enjoy tayo sa presence ni Lord, sa presence ng bawat isa. Hindi nila naiintindihan yon kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon. Pero kahit hindi nila tayo naiintindihan po tayo ng Panginoon. At pakisabi sa katabi mo, naiintindihan din kita. Same lang tayo. Relate ako dyan. Ganyan din ako. Nung sumunod ako sa Panginoon, iniwan ko rin ang lahat. Dahil nakita ko kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano kabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Meron po tayong kapatiran na isa pong social media influencer. Hindi po ito si Brother Ronnie. Kapatiran po ito. Isa po siyang social media influencer. At ang alok sa kanya, magpupromote siya ng sugal sa platform niya. Meron po siyang tatanggapin na 2 million a week. 2 million a week. Basta mag-promote lang po kayo ng sugal. Mukhang hindi kayo affected siguro. Million-million ang mga pera ninyo. Hindi kayo affected. Sa iba po, no? Uy, 2 million a week! Po-promote mo lang sa platform mo, sa channel mo ba? Sayang yan. Pero ang ginawa po ng kapatiran, dahil follower siya ni Kristo, kahit hindi siya si Matthew, kahit hindi siya si Peter, hindi siya si James, hindi siya si John, he is a Christian. He is a follower of Christ. Ginawa po niya, give up po niya yung 2 million a week na offer sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, wow. Oh, sabi ng isa, oh, sayang naman, sayang.
Well, hindi po natin minsan maintindihan yung mga ganitong tao. Pero kapag follower ka ni Kristo, maintindihan mo siya. Kasi marami din po mga bagay sa buhay natin na sinacrifice natin, give up natin para sa Panginoon. Amen! Amen! May mga panahon nagsasara tayo ng tindahan para maka-worship lang. May mga panahon na kalakasan ng tindahan, pero nagsasara tayo ng tindahan para maka-attend lang ng worship. Si Andre po, may pagkakataon na halos hindi na maka-attend, pero pipilitin pa rin maka-attend. Iiwan ng trabaho para makapag-worship lang at makasama mga kapatiran. At saka si Tricia. So, hindi po nila naiintindihan, pero tayo nagkakaunawaan po tayo. Amen! After po ng ilang araw, after po ng 7 days, after 1 week, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo tapusin natin? After 1 week, na giniba po niya yung 2 million a week na offer, may nag-offer po sa kanya 10 million endorsement na hindi po mako-compromise yung pananampalataya po niya. Hindi kasing bigat ng diban. Alam mo yon, hindi napingasan yung pagiging Kristiyano niya. Hindi napingasan yung patutuon niya. Wag na wag mong pipingasan yung testimony mo. Kasi dala mo, hindi lang yung pangalan ng magulang mo, kundi dala mo yung pangalan ng ating Panginoon. Hindi lang pangalan ng church natin, kundi dala mo ang pangalan ni Kristo. Amen. After 1 week, the Lord has been good to him. Ni-reward siya ng Panginoon. Yung 2 million na offer na ginibap niya dahil sa sugal-sugal na ganyan, pinalitan ni Lord 10 million offer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Hindi siya magmimintis sa iyo at sa akin. Hindi ko sinasabing tatanggap ka ng 10 million. Ang sinasabi namin, hindi magpapabaya ang Diyos. Hindi po siya magpapabaya. Hindi siya magpapabaya sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga nagtatapat sa Kanya. Hindi talaga siya magpapabaya. Amen. Pwede ba natin itaas yung kamay natin? Sa mga na pwede magsabing, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kahit kailan, hindi kami iniwan ng Panginoon. Kahit kailan, hindi nagmintis ang Panginoon. Kung kailan namin kailangan, dumarating ang kanyang provision. Kung kailan namin kailangan, doon dumarating ang kanyang pagpapala. Hallelujah! Grabe yung presence ni Lord. Hallelujah. Obedience is a choice. Obedience is contagious. Nakakahawa ang pagsunod. Ang sabi po ng Luke 5 verse 9 to 11, hindi lang po si Peter ang sumunod sa Panginoon, kundi yung mga kasosyo niya, mga partners po niya, mga business partners po niya. Hindi lang po si Peter ang sumunod. Sumunod din si James, si John, at yung mga kaibigan nila nagsunuran. Bakit po? Obedience is contagious. Nakakahawa. Pag sumusunod yung papa mo, di ba nakakahawa? Sumusunod ka rin sa Panginoon. Kapag nakita mo yung mami mo, naglilingkod sa Panginoon, ikaw rin, naglilingkod ka sa Panginoon. Pag nakikita mo yung lolo mo, nag-a-attend, dumadalo sa church, maating ka rin. Pag nakikita mo yung mga kaibigan mo, dumadalo sa gawain, kahit umuulan, napapaating ka rin. Minsan di ka na kailangan paalalahanan, hindi ka na kailangan hilahin, hindi ka na kailangan pilitin, kasi nakikita mo, yung papa ko nga umaatin eh. Diba? Alam niyo po, ang naiisip ko ganito. Nung nakita ko yung tatay ko, nag-church, kaya po ako nag-church dahil tiwala ko sa tatay ko. Bakit ako tiwala sa tatay ko? Kasi kung mali yung pupuntahan niya, hindi siya pupunta sa mali.
Alam ng tatay ko, alam ng daddy ko, tama yung ginagawa niya. Tama yung paglilingkod niya. Kaya sabi ko, pupunta rin ako. Kung nahahawa ako ng mga kaibigan ko, mas magpapahawa ako sa tatay ko. Nasusundan natin? Kaya nakaka-bless yung po mga kabataan natin na hindi na natin pinipilit. Hindi na natin sinasabihan. Talagang taus-puso na po silang nag-church because obedience is contagious. Nakakahawa. At kung nakakahawa yung pagsunod ng katabi mo, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Nakakahawa ka, kapatid! Nakakahawa ang pananampalataya mo! Nakakahawa ang paglilingkod mo! Hallelujah! Hallelujah! Totoo yun, minsan hindi na natin kailangan pang magsalita. Kailangan lang pong makita na maalab tayong naglilingkod sa Diyos. At kung maalab tayong naglilingkod sa Diyos, unti mo asawa mo, unti mo mga anak mo. Yes, hindi ka perfect. Nagkakasala ka pa rin. Pero sapat na makita sa'yo na maalab ka na naglilingkod. Masaya ka naglilingkod sa Diyos. Because obedience is contagious. Now, tayo pong lahat ay tumayo. Meron pong isang tanong, Pastor, paano kung ayaw kong sumunod? Paano kung matapos kong makita yung mga salita ng Diyos na pinag-aralan natin? Paano kung sabihin kong ayoko pa rin sumunod? What if ayaw pa rin sumunod ng isang tao? Ano pwede nating sabihin sa kanya? Wala pong sisihan yan. Kasi kung yung isang tao, tinatawag ng Panginoon at ayaw niyang sumunod, papaluin po yan. Papaluin. May pagpalo yan. Pakisabi nga po ng malakas sa katabi mo, warning. Warning yan. Pag ayaw mo sumunod, walang sisihan. Sinabihan ka na namin. Sinabihan ka na ng Word of God. Kung ayaw mo sumunod, may pagpalo yan. Papaluin ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Hindi ka niya papaluin dahil ayaw ka niya, kundi papaluin ka niya, didisiplinahin ka niya, para sabihin sa'yo, anak, ako lang ang kailangan mo, ako lang sapat na. Papaluin ka niya, para lumapit ka sa kanya. Sabi po ng Biblia, Hebrews chapter 12 verse 6, sabay-sabay po natin basahin. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Kapatid, kaibigan, may pagpalo po. Naalala niyo po yung lost sheep, yung tupa na naligaw, matigas ang ulo, ayaw sumunod. Ano pong ginawa po nung pastol, nung nakita siya? Nung nakita siya ng pastol, ayaw pa rin sumunod. Ayaw pa rin magpabuhat. Anong ginawa po ng pastor? Ginawa po ng shepherd, binalian po siya. Binalian po siya ng paa. At pagkatapos, binuhat po siya at dinala sa kawan. Sino dito gusto mong balian ka pa para sumunod ka sa Panginoon? Wag na, kapatid. Wag na. Wag na. Wag mo nang intayin na balian ka pa. Wag mo nang intayin na paluin ka pa. Wag na. Sumunod ka na sa Panginoon. Sumunod ka dahil mabuti ang Panginoon. Sumunod ka dahil mahal ka ng Panginoon. Sumunod ka dahil gagamitin ka ng Panginoon. Pagpapalain ka niya. Sumunod ka dahil mahal natin ang Panginoon.